ang aming panauhing pandangal, kumbaga. O, hulaan nyo rin kung sino, pwede rin, no? Siya Sige. ay isang former senator at ngayon ay deputy speaker. Nakilala siya sa mga advocacies niya na nagsusulong na mailapit sa mga mamamayan ang mga programa ng pamahalaan, lalo na sa ating mga kababayan na nasa vulnerable or marginalized sectors. Bago pa man siya nahalal sa House of Representatives bilang isang congresswoman ng Lone District ng Antique, siya ay nagsilbi ng 3 termino bilang senador noong 1998 hanggang 2019 at naging chairperson ng Senate Committee on Finance, Foreign Relations at Climate Change. Yan ang gustong-gusto ko, climate change. Ay, kung ikaw gusto mo ng climate change, ako naman gusto ko nung ginawa ni Congresswoman, no? Siya po ay may akda ng maraming batas na naglalayong mapabuti ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Una, magbigay ng trabaho, pagkakakitaan, pangalagaan ang kalusugan, tumulong sa pag-aaral, at marami pang iba. Kaya nga sa pakipagtulungan ng ahensya ng pamahalaan, nagpagbigay ng Deputy Speaker, ito, hindi ko na muna sabihin ng pangalan, ang tulong sa suportang lahat ng kailangan ng mamamayang Pilipino sa kasalukuyang pandemya. Ayun ang gusto ko, nagbibigay ng tulong sa gitna ng pandemya. Kaya mga budgetarians, hands up, makakasama natin ngayong araw upang ipaliwanag sa atin kung paano kayo makakapagsimula ng negosyo at hanap buhay kahit wala kayong cash at wala kayong kapital. Eto na po, live na live. Kasama natin sa Mag-Budget Tayo, Congresswoman Loren Legarda. Good morning, Congresswoman. Good morning, mayad nga aga kaninyo tanan. Happy to join you. Very, very happy na ang inyong topic, Tintin and Chinky, ay budget. Dahil alam naman nyo, for the past, since 2013, bilang chairman at vice chair ng Senate Committee on Finance, ang ating focus ay pag-budget. Gaya na sinasabi ko, sa bahay man lang, sa anumang korporasyon man, sa anong micro-enterprise man, at sa Senado, at sa Kongreso, at sa bansa, pinakahalaga, budget. Maski anong usap natin, kung walang budget, hindi natin kaya patupad. Maski anong batas natin, pag walang budget, hindi kayang matulungan ang mahirap. Kaya tamang-tama, swak na swak ang inyong tema at pangalan ng programa, Mag-Budget Tayo. Excited ako, Tintin? Tagal ko nang ginakausap. Gaya ng sinabi ni siya ay isang climate advocate din. Gaya ng mga batas po na ginawa natin dahil sa aking first term. Ito hindi to topic ng budget pero babanggitin ko sa examen ni Tintin. First term, tayo po'y nagtanim sa North and South Expressway ng mga puno para may mga green belts na tinatawag. Ang host ko palagi sa launching ng Lunti ang Pilipinas noon ay si Christine Bersola. Ayan, thank you very much. Yes, dalaga pa ako noon, Ma'am Loren. At yes. buhay pa ba yung mga puno na ating itinanim doon sa Mamplasan yata yun, na Exi? Ay nako, di ba tuwing punta mo sa South, nakikita mo, imagine mula dump site na parang talahiban na magulo at no cost to government, nakapagtanim tayo by tapping sponsors na korporasyon, pribado, sa pagtanim doon. Tas tayo, volunteerism, along with the LGUs nagtanim. Kaya salamat, Tintin, it's been more than 20 years, 1998, so 24 years, lumaki na ang ating mga puno. Pero ngayon ang topic natin ay, gusto ko talaga, Chinky, yung ginagawa nyo, no? In fact, bago tayo magsimula, sagot ko na po yung oximeter. Thank you. Nakikinig ako, matagal na ako online, kanina pa Sagot ko na rin po yung hinihingi na, tatlo yun oximeter, at saka gatas. Gatas, opo. Ano at yung saka, isa pa? ano pa? Backread natin. Tatlo yun na humingi ng wishes oximeter. Nasa telepono ako sa Aklan dahil yung aking mangrove project naman ay linunsad namin sa Ibahay, Aklan. Sana ma-feature nyo next time yung mga maliliit na grupo na gumagawa ng environmental projects. Maganda rin yun. So tatlo yun. Rice cooker po, ma'am. Bigas. Rice cooker. Takure. Takure. Yeah. Ano ba yung takure? Ano ba yung takure? Initan ng tubig. Takure. Ayun po. Takure ba tawag yun? Oo. Takure, yes. Takure. O sige. Yapo. Yes. Kasi ibang tawag Rice cooker. Takure ba Tagalog? Hindi, sa amin hindi takure ang tawag. Parang Japanese. Takure.
Sige, ako kasi painitan ng tubig lang tawag ko. Oo Sige. nga, ako rin eh. Okay, Sige, ito naku. na. So, Ito, ang ninang ah, natin, ninang natin ay sagot na niya. Oo. Sagot ko na yung apat So, kasi nga advokasya natin yan at na-excite ako dahil I haven't seen Tintin in quite a while at pangatlo dahil ini-embrace ninyo yung pagpatupad ng aking batas. Ako yung nagagalak na meron mga kasamahan sa media na naiintindihan at pinapalaganap ang kahalagahan ng micro and small and medium enterprises. Yan. Salamat Yes, po. speaking about Yes. speaking about the batas, Congresswoman, no, ito na po. For those na hindi aware, please tell us na siya po ang may akda. Okay, siya po yung talagang proponent ng MSME law, yung micro, small, medium enterprises. Yes. Na itong batas na ito nakakatulong sa mamamayang Pilipino, lalo yung mga nag-uumpisa. Pwede nyo bang ipaliwanag kung ano to? Very good. Alam nyo, hindi naman po bagong batas ito eh. Kasi dati po yung batas, SME. Small, Medium Enterprises. Noong 2007 po, nung aking pangalawang termino, sa aking pag-iikot at pag-uusap po sa mga nanay ng tahanan, sa mga maliliit na negosyo, ay hindi sila umaabot sa threshold level ng small. Kasi yung small, big pa rin. Lalo na ngayon pandemya po. Dahil alam natin, yung mga na may gulayan, yung mga may community store, sari-sari store, yung mga may itlogan, yung mga nagtatanim tapos nagbebenta lang sa palengke. Talagang micro, yung mga weavers namin ng antike, yung mga gustong magtayo ng online store, sakop po yan ng ating micro enterprises. Galing, Kaya ha? po, noong 2007, way before the pandemic po, sinama po natin ang micro enterprises. Ano bang ibig sabihin nito? Lumawak po, ayan, mga picture natin, ang sakop ng mga maliliit na negosyo. Kasama na po yung mababa pa sa small na tinatawag micro. In fact, gusto ko pang gawin nano. Ibig sabihin, nano. Mas Mas maliit pa. maliit pa po sa micro. Ayan, yung mga hawak kong bag, gawa po yan sa baril. Ito po yung mga weeds na walang silbi daw galing sa bundok. Pero ginagawa namin ng silbi at ginagawa po namin ng mga bag. Papakita ko sa inyo pag wala yung picture na binebenta po ito. Yan po. Wow, Yan ay, ang ganda! Oo, ang ganda. yan Wow. po ay Lauren bag at ito po ay sa mga tira-tira na mga coconut po at ito'y bamboo dahil lagana po ang bamboo sa antike. Galing, Ayan. At galing, Oo. galing. Galing. ito po, sandali po. Matibay ito yung po bag na yan. Ito yung aming mga patadyong na mga retaso. Pinagawa ko po sa kanila dahil ako po yung nag-file ng bill na bawal ang single-use plastic para po malagyan Reusable. papadalang ko po kayo ng kubyertos na gawa sa bamboo para dala nyo sa bag nyo. Wow. Ito po, gawa po namin Wow, to sa thank you in advance. Lalong masarap ang ulam pag ganyan ang kubiertos. may bamboo at saka may coconut po. At saka ito yung mga retaso po. At ito po ay hindi Galing. machine made. Ito po ay hand woven ng aming mga kasimanwa sa antike. Pero hindi lang po antike ang aking tinutulungan. Bawat bayan ay bawat LGU, meron po tayong MSME. Nung isang araw lang, kung titignan nyo po sa aking Instagram at Facebook page, yung mga mangyan ng Puerto Galera, ng Mindoro, tinutulungan din natin. Ito po yung kanilang mga ginagawa, gawa ng mga Wow, ganda. Ang ganda, oo. mga production po na tinutulungan dahil meron po tayong face-to-face platform dati, yung National Arts and Crafts Fair. Kapartner po natin ang DTI, Department of Trade and Industry. Ito pong suot ko, kung tumayo, yan, teka po, yan, Ay, ayan ang gusto ko. Mine. Baka may Mine. kakambal yan. Mine na yan. Mine. Ito po, kasi tinatago syempre pag medyo taba ng konti, pero hindi naman yata ako mataba. Ito po, yan. Sexy. Okay, Sexy. pasensya po, nag-model ngayon umaga kasi proud po ako. Ito po Yeah. ay patadyong. Okay. Ito po ay patadyong na gawa sa barangay, sa Magtason, sa Bugasong Antike. Bakit ko po, anong connection ito sa programa nyo? Dahil binadgetan po natin ng pambili
ng weaving. Ayan, nakita yung picture kanina, mga Oo. handlooms. Yeah. Binadgetan po natin ng pangbili ng cotton thread. At syempre, kumikita po ang ating mga weaver kada piraso na kanilang wini-weave Ayun. at syempre binibenta po. Marami po akong mga weaving centers. Sana magka-special edition ang mag-budget tayo. Maaari kayong magpunta sa Antique, makita po nyo yung ating weaving centers. Ayan, gumagawa rin po tayo ng natural dye para po hindi chemical. Dahil po sa ilang halaman, gaya po ng halaman na tayum, yan po ay aming tinatanim at ating hina-harvest para po yung indigo, yung maong na kulay ay galing po sa tayum. Itong pula, hindi ako sure kung ano yung source ng halaman dito sa pula, pero Atsuete yata, atsuete. Ang galing. Ngayon, balik tayo sa tanong nyo. Ano ba yung MSME law? Sa ilalim po ng ating batas noong 2007 na lalo pong napapakinabangan po ngayon, ang mga maliliit na negosyo at magnanais magtayo na negosyo ay natutulungan po sa pamamagitan ng iba't ibang MSME programs ng gobyerno. Ano po ito? Sa DTI po, yan, sa lahat na nakikinig sa inyo ha, gamitin po nyo ang pondo ng gobyerno. Shared Services Facilities. Hirap intindihin kasi ang gobyerno, mga pangalan nila. Sige, bansagan nga natin ng iba para mas ma-recall. SSF, nagbibigay po ng libreng equipment, tools sa kooperatiba, movement, or asosasyon ng kagabaihan, or kalalakihan, or kabataan, or mga lola, na gumagawa ng anumang bagay na kanilang pinoprodukto. So, MSME law, binibigyan ng equipment sa ilalim po ng DTI, alamin po nyo, sa inyong regional director, sa inyong, ayan yung mga, mga ati, mga ati, yan, gumagawa kami ng abaka, gumagawa kami ng barilo, hanggang ang aking mga ati, gumagawa kami ng pinya at banana fiber, So ma'am, bali, like tulad ng nasabi nyo, kung interesado po yung mga budgetarya namin ngayon, paano gusto sumali? mag-apply, paano sila ulit mag-a-apply, ma'am? Sa bawat probinsya ay meron pong DTI or Department of Trade representante sa Office ng Governor. Sa bawat LGU, syudad man or munisipyo, meron pong representante ang DTI. Kung wala man po, maaring i-link kayo ng PESO officer sa DTI rep. Kung wala pa rin, sa Facebook page ko. Dahil ako ay namimigay po ng libreng kapital at puhunan sa maliit na negosyo. Okay. Hindi lang po sa DTI. Hindi lang po sa DTI. Isa pa po. Yung dole pangkabuhayan. Ayan. Ano ba ho ito? Ito ay 15 to 20,000 pesos na binibigay po ng dole sa mga gustong magsimula ng maliit na negosyo. Ito po yung ina-apply. Example, sa Barangay Nyogan sa Tagaytay. Gusto ko kayong iikot ng Tintin at Chinky. Pag wala ng Omicron, ma'am. Sa mga maliliit na mga iskinita ron, binigyan po sila ng capital through dole para makagawa sila ng mga bonsai. At especially, yun ang specialization nila, may mga binebenta sa highway, sa Barangay Nyogang, Tagaytay. Buhibili kayo ng mga bonsai at mga paso. Mga paso na gawa at gawa din sa clay. Maliban dyan, meron po tayong dole tupad cash for work. Ayan. Yung cash for work po, ito'y temporary 10 to 20 to 30 days na sweldo po ng mga tao na minimum wage sa area yun. Ito po yung picture kami ni DOLE Secretary Bebot Bello sa Antique po. At pati ang persons with disability po ay binigyan namin ng dole tupad cash for work. So, iba-iba pong ahensya ng gobyerno, iba-iba po ang programa. Uulitin ko, ang dole tupad ay cash for work, meron din pangkabuhayan na puhunan. Ang DTI, Department of Trade, ay Shared Services Facilities. Maari din po ito. Sa ating higit na 4 million, I think, na 4P families, yung mga conditional cash transfer family, I think they're more than 4 million. 4 plus. Sabihin mo na 5 persons per family. That's 20 million
sa ating populasyon. I hope my numbers are correct. Whatever it is, meron po tayong inallocate, linagay po na pondo. Ito po yung tinatawag na Sustainable Livelihood Program. Anong ibig sabihin po nito? Maari kayong, lahat po ng litratong yan pala pre-pandemic, kaya dikit-dikit po kami tawanan ng tawanan. Okay po. So, kung mag-pandemya yan, baka magtaka po sila, kala nila, ba't kami hindi nakamas dikit-dikit? Ayun. So, ito pong SLP ay binibigay naman po sa lahat ng mga 4P families ng DSWD. Maari po niyong tanungin sa inyong Municipal Social Welfare Development Office, MSWDO, na paano kayo makakuha ng SLP na binanggit ni Loren Legarda. Kaya memoryahin nyo, Department of Trade, SSF, DSWD, SLP, DOLE, Tupad at Pangkabuhayan. Yan ang mga alaga ko. Anong alaga ibig sabihin? These are the implementing programs of government based on my micro, small, and medium enterprises law. Maliban dyan, meron pa tayo, yung peso. 1998, Tintin, batang-bata ako, sinulat namin ni Blas Ople, then Senate President, yung peso law, creating the Public Employment Service Office sa bawat LGU, na ngayon sila ang namamahala ng Dole Tupad Cash for Work in every LGU sa mga displaced workers or mga nawalan ng trabaho. Kaya ako'y nagagalak talaga na nakakatulong ang ating mga batas nung dati pa, lalo na ngayon pandemic. Kaya importante sa inyong programa, I need partners like you na magaling mag-communicate, na malaki ang following sa social media, para we will build, we will create, we will support, we will help. Wow. Palakpakan Palakpakan mga friendship. Thank you. Ayan, Congresswoman, sinabi niyo na po in effect no na meron po tayong pwedeng piliin na mga budgetarian ng show na worth it na tulungan, at kayo po ang magbibigay ng puhunan o kayo po mag-guide sa kanila na magkaroon ng sarili lang negosyo. Di ba sabi nga nila, teach them how to fish para mas malawak ang marating ng kanilang pera o ng kanilang kapital sa pagdinegosyo. Ma'am, last na lang po before we let you go. Any budgetarian tips po, Ma'am Loren, kung paano po na ang maliit na puhunan ay kanilang mapapalaki at mapapalago ng tama na pwede nilang pagkakitaan ngayong panahon ng pandemya, ma'am. Budgetarian tips, ma'am. Meron akong sustainable mag-budget tayo tip. Yan. Pwede kayong magsimula ng maliit na kita na walang gastos. Pagkatapos po nito, kung ano po ang inyong kinakain na prutas kung meron man, huwag po niyong itapon yung buto. Ilaan po niyo yung buto at ituyo, at pagkatuyo, itanim para sumibol. Meron na kayong seedling. Itanim po ninyo. Yung seedling na yon ay makakain po ninyo. Pangalawa po, lahat ng bote, lata o plastic, huwag po nyong itapon. Nagsundo talaga tayo dyan, ma'am. Gagawin pong paso para tamnan po ng playan. At pwede nyong pangregalo. At malay nyo, magbenta po kayo ng bote, lata o plastic na may tanim na gulay, pwedeng alokbati, malunggay, kung ano man. At pangatlo po, huwag kayong magtapon ng anumang balat kasama po ng papel. Dahil ang papel, pwedeng timbangin at ibenta. At yung pagkakitaan po, pwedeng pangbayad man lang ng tubig o kuryente. Pangalawa po, ay pwedeng gawin organic compost ang food waste. Ito po ang aking saging almusal ngayon, at yung balat po nito ay aking gagawin organic compost. Ito po ang kape ng Antique. Papadalang ko rin si Miss Tintin at saka si Chinky. Ito po ay pandemic project ko. Ano po? Wow. Sabi nga nila inegosyo ko, pero pinamimigay ko lang po Ganito po yung maliit na kwento. Meron pong isang tonelada na green beans mula sa Sibalom, Antique. Ito po yung isang upland community po namin. Huminto po ang Nestle sa pag-order nila dahil po pandemya. Binili po ni Inday Loren ang kanilang mga green beans by hundreds of kilos, at pinaroast ko po
sa Commune Cafe at pinapak ko po sa Eco Store. So nag-convergence at cooperation po ako kay Cheat One sa Eco Store. Ako po ang sumulat, dahil writer naman ako, alam ni Tintin yan, ng aming kwento sa Antique. At ako pa ang nagdisenyo ng label na tinulungan ng mga Eco Store. Ito po ang pinangregalo ko sa mga congressman ng iba't ibang mga distrito at mga senador Galing. at mga kaibigan at sa mga media. Bakit? Una, kasi masarap. Pangalawa, dahil siya isang micro-enterprise. Pangatlo, dahil siya isang sustainable livelihood ng Thank ating you, ma'am. Ma'am, malapit na matapos yung show. May importanteng tanong kami ni Chinky. Bali, ilan po na mga budgetarian natin ang maaari nating tulungan at bigyan ng dole pangkabuhayan para po matuwa naman sila sa good news? Okay, ang dole kabuhayan, mahaba Opo. ang proseso, maaring matagal, pero Opo. matutulungan po natin. So, sa pamamagitan ng inyong programa, ay siguro pwede tayong maglaan ng 3 dole pangkabuhayan. I-vet lang po ng dole dahil hindi man po nanggagaling sa congresswoman or magiging senador, God willing, ang budget. Pero Opo. kung sino po ang mag-apply sa inyong programa, na i-vet po ninyo sa inyong programa at i-refer po namin sa dole kung qualified po sila. Pangalawa po, ay bilang pa-birthday ko na rin dahil birthday ko next week, no? So, pumili ka ng isang lugar na i-refer po natin sa dole na bibigyan natin ng 500,000 na dole to podcast or what? Yeah. Wow! Wow, ang laki, ma'am! Pero dapat ang piliin ninyo, mahirap na lugar para madali sa Metro Manila. Nasa Metro Manila ba kayo? Chinky at saka si Tintin? Yes po, Metro Manila. yes. Isang mahirap na barangay, ang piliin ni Tintin, mga nanay na gustong magnegosyo. Ayun. So, Ayun. kayo sa aking tanggapan sa Opo. pinakamahirap na barangay, informal settler areas, at pwedeng bisitahin ni Tintin. Ayan. Wow, come on. Thank you. Come on, come on. Yes. So, Ma'am, meron thank you tayong so much. Oo. meron tayong 3 pangkabuhayan projects, but I'm already telling you, it takes time. Yes. There's a long process because it's government funds. Ang dole Yes. tupad, mas mabilis, pwede po sa isang informal settler area in NCR, barangay, makipag-ugnayan po kayo sa dole NCR with the help of my Yes. office. At Sige pangatlo po, po, ma'am. yung ating rice cooker, tahure, oximeter, Yes. ating binanggit kanina. Okay. Ayan, meron na tayong Maraming Ang salamat. Lauren. Thank you, ma'am, for inspiring all of us today and bringing us the good news na kailangan na ating mga kababayan ngayong pandemya to uplift their spirits. So last na lang, ma'am, ano pong FB nyo, Instagram, at other social media po? Ayan, Lauren Legarda, follow me po. Sana i-share nyo po lahat ng impormasyon. Follow me po sa Facebook at sa Instagram at sa sa website ko. You can visit Lauren Legarda at Lauren_Legarda or at I am Lauren Legarda. Hindi po ako masyadong techie, pero promise, sa Instagram, ako mismo ang taga-post. Minsan nakita nyo, sunrise, sunset, kasi feel ko lang mag-inspire po sa mga tao. Pero as you see, and Tintin knows me, my brand of politics is all positivity, helping, building, creating, supporting. I never wish to destroy. In these times of pandemic recovery, we need to help those most affected. And the MSME law is the key towards a pandemic recovery. Pagbibigay po ng libreng puhunan ng kapital sa nangangailangan. I'm very passionate about this. Never-ending ang kwento ko sa inyo. Pwede nyo interview yung PPE, gumagawa ng PPE na kababaihan sa Quezon City na nabigyan ko ng kabuhayan noong 2018. Ngayon, nag-shift sila, gumagawa sila ng mga PPE. Pwede rin yung imbitahin yung may Zoom, yung mag-ina na taga Ifugao na binigyan natin ng tulong sa Kiangan, Ifugao. Pwede rin yung tulungan at imbitahin mga kababaihan ng Sibutu, Tawi-Tawi. Teka, papakita ko. Kulang ang show natin, ma'am. Wala oras. Wow, ganda. Grabe. Grabe. Ginagawa ko ng aking mga kababaihan
Ay, nako. Ang tawag dito, Oo. tutu. Ganda. Tutu Yeah. na galing po sa tawi-tawi. Kaya tinan nyo, Basket ba wala- siya o upuan? sombrero. Hindi, foot sombrero. cover. Ma'am, Sige, thank you ma'am. very much. Thank you very Advance much. happy birthday. Pasensya na at 1 hour lang yung ating show. But we had fun and thank you again for the inspiration. Stay safe Thank and you. stay healthy, ma'am. Maraming Bye! salamat. Ayan po si Congresswoman Lauren. Ayan, narinig mo, Chinky, 3 budgetary. Pag-aaral lang natin kung ano yung pinaka-deserving sa kanila para mabigyan Yes. ng kabuhayan. Thank you! Move.